So yun mga boss, for episode naman natin for today ay gagawa naman tayo ng tutorial video about sa paggawa ng ating mga drywall using light materials, yung ating metal stand and then yung ating Physem board and then kung ano na pa. So bali yan ang tatalakay natin sa video na to at kung paano gawin itong ating mga drywall na to at panoodin nyo mga bossing. So syempre mga boss, bago tayo mag-start ng ating gagawin na tutorial video about sa wall partition natin sa ating mga drywall, papakita ko muna sa inyo itong ating mga gagamitin. So unang-una, yung ating framing, gagamit tayo ng metal stud. And then as you can see, yung ating metal stud, medyo may kalawang na so hindi katulad ng mga metal stud nung araw, talagang GI hindi sila masyadong kinakalawang. So ngayon, ang mga materialis natin ngayon medyo kinakalawang na. And then, pwede rin kayong gumamit ng metal track. So, ang gagamitin natin dito is metal stud. And then, sa atin namang board, ang gagamitin naman natin is Physem board. Physem board natin is Hardiflex brand. Okay? And then, syempre, kailangan natin ng ating mga proper tools. Gagamit tayo ng ating nail shooter para sa ating mga framing, pagkakabit dito sa ating tiles, sa ating mga columns, sa walls. And then, syempre, kailangan natin ng gunting para maputol natin itong ating mga metal stud. Kailangan din natin ng eskwala para sa proper at accurate cutting. And then, need din natin ng martilyo. At syempre, blind riveter. Kasi gagamit tayo ng blind rivet para sa pagkakabit-kabit ng ating metal stud. Gagamit din tayo ng ating laser level. Ayan. Para sa ating pagle-layout. And then, syempre, kailangan din natin ng metro at kailangan natin ng barena. Okay? So, meron nga pala tayong bagong barena. Cordless yan, mga bossing. Bosch. Brushless. Ayan. So, para hindi na masyadong hassle yung ating paggagawa, hindi na tayo gagamit pa ng mga extension. Ayan, talaga nagpo-provide ako talaga mga boss ng mga gamit. Kita nyo. Bosch, baka naman, lagi nating ini-introduce sa atin yung Bosch. Lahat halos ng gamit ko kasi mga bossing is mga Bosch or Makita, DCA. Yan yung mga gamit ko. Yan, oh. Ganda nito mga bossing. Oh. GSB 185. Brushless yan mga bossing. Okay, so ano pang ginagawa natin? Start na tayo magawa. Mga bossing, ang kagandahan ng ating laser level, palibasa kasi 16 lines yung gamit natin. So pag nag-layout tayo dito sa baba, kasama na niyan lahat hanggang walling. Ayun oh, hanggang kisame. Mga bossing, ayan oh. 'Di ba? Ayan. So kita nyo, kitang-kita na agad natin yung layout natin. So pag nakapag-eskwala na tayo dito sa baba, ayun, pati ibabaw, dala na. Yan ang kagandahan ng laser level. So, wala na tayong maraming rekutikos, di ba? Napaka-basic lang. Mag-i-invest ka lang ng konting halaga, pero mabibigyan ka naman ng mas maalwan at mas mabilis na trabaho. At in the future, kita mo, mas gaganda yung kita mo kasi mas mabilis yung trabaho mo, di ba?
At so yan mga bossing, bali okay na no. So bali uunahin nating ilagay na framing yung galing sa layout natin. Yung sa ibabaw, sa wall, tsaka sa flooring. So ayan nakikita nyo, yan yung uunahin nating ikabit. And then after nan, pag nakakabit na yan, okay na. Pwede tayong mag-layout ngayon ng 2 feet, 2 feet. So bali ang layout natin to is 2 feet lang mga bossing, kwadrado yung gagawin natin na layout. Okay, so make sure lang na ang importante kasi sa mga ganitong wall partition, nasa hulog ang pinaka-isang importante. Yun ang pinaka-importante lang, nasa hulog, iskwala. Yan. So yun, after nyan, tatanggalin na natin yung laser natin kasi hindi natin to kailangan dahil okay na naman yung ating framing. So tanggalin na natin to. So bali yung 2 feet natin ay manggagaling sa corner. Dito tayo kukuha ng 2 feet, corner, papunta doon. And then kung may siruho tayo, naandun ang siruho. And then dito naman din tayo kukuha ng 2 feet, papunta doon. And then doon naman yung siruho. Okay? So ganun yung para yung dito na part, sa may corner na part, is buo yung ating mga board. At so ito mga bossing, bali uunahin muna natin ay yung mga patayo. And then after nating matapos yung mga nakatayo na yan, tsaka tayo maglalagay ulit ng 2 feet, another 2 feet, 2 feet na nakabalagbag naman. So bali 2 feet kwadrado yung gagawin natin na framing. Okay, so kung gusto niyo mas matibay, pwede kayong gumawa ng 16-16. Okay, and then mamaya, ito gagawin natin, pag nalagyan na natin to ng mga bridging, ayan, lalagyan na muna natin ng board yan. Ang purpose natin para makatipid tayo kahit isang piraso lang ng ating framing. Kasi pagdating dito sa kantong ganito, nagtatatlong framing yan mga bossing eh. Minsan nagtatatlong framing yan. Kasi yung board na nandito sa loob, kunyari ito, tinapalan na natin to ng board. And then, dito sa loob, iba, di ba malayo, hanggang dito lang yung board natin dapat. So maglalagay na naman tayo ng another framing pero hindi ganoon ang gagawin natin. Ang gagawin natin para makatipid tayo, once na matapos natin itong one panel na to, nalagyan natin ng board, tsaka pa lang tayo maglalagay ulit ng framing dito pag may board na to. Okay? So para yung board natin, diretso, magkabila, diretso hanggang dito. Hindi na mapuputol hanggang doon. No? So yun, para kahit pa paano makatipid tayo ng isang pirasong framing. And then pagdating dito sa corner na to, ganun pa rin yung gagawin natin. At so yan na mga bossing, okay na yung framing natin na kwadradong 2 feet. So bali, ready na yan for board up. So mamaya, i-retouch lang muna natin ng pintura yung mga kalawang. Kasi nga, kita nyo yung ating mga stud. Ayan, merong kalawang, no? So pipinturahan muna natin ng epoxy primer bago natin takloban. So para hindi na kumalat yung kalawang. At so yun mga boss, so bali ganito lang ang board up na ginagawa natin. So unahin nating lagyan yung mga part na kung merong halimbawa CO, katulad niya may outlet sa labas. So yun yung uunahin natin. So para magawa muna natin yung framing nitong paglalagyan ng utility box natin mamaya. Para hindi tayo mahirapan. Okay? And then mamaya, ito naman ang lalagyan natin. Mamaya yung sa loob kasi meron na naman tayong outlet dito. Okay, tapos kinakailangan yung board natin ganito, naka gitna
sa ating metal stud. Okay, hati sila. So pag gumawa kayo ng framing na ganito, kinakailangan yung 2 feet nakasentro itong ating metal stud sa 2 feet, every 2 feet para makuha natin yung ganitong posisyon ng ating board. Okay? So para hati itong ating board na to, tsaka yung sa kabila, hati sila ng pagriribitan or paglalagyan ng screw. Ganyan lang yung gagawin natin hanggang matapos tayo dito mga boss. Okay? So bali yung buo, dito natin ang gagaling sa corner. Dito tayo nag-uumpisa. And then si Ruho papunta sa wall. Ganun yung technique natin. Okay? So ganun lang mga bossing. At so yun mga boss, ayan, bali ito ha. Double walling nga pala yung gagawin natin. Ayan, naka-double wall yan. Magkabila, sa labas at saka sa loob. So ito ngayon, nakikita ninyo, inuna na naming lagyan ng board ito. Tsaka itong sa labas. Tapos, dito naman tayo maglalagay ulit ng framing. Dito. Lalagyan ulit natin ng framing yan kasi wala tayong pagre-ribitan or pag-i-screwhan ng ating board dito sa loob. So, imagine niyo ito yung ating board. Itatapal natin dyan. So, wala siyang pag-re-ribitan or pag-i-screwhan. Kaya lalagyan natin yun ng framing. So, ngayon, yung ganitong diskarte, gaya na sabi ko kanina, makakatipid kayo kasi itong corner na ganito, tatlong frame dapat yan na nakatayo dito at saka dun sa kabila para naman sa pag-i-screwan at pagre-ribitan nito. So, kaya ang ginawa natin, kaya nilagyan muna natin ng board na ganyan para makatipid tayo ng kahit isang pirasong framing lang. Okay, so bali sa bridging naman natin, yung ating 2 feet na yan. So bali ganito yung magiging cut niyan. Okay? So yung ating mga metal stud, kung saan man yan nakaharap, walang problema. Depende na sa inyo mga bossing, no? Kung saan nyo gustong iharap. Kung yung mga nasa gitna, kung doon ba or dito, walang problema yon. So bali ang cutting namin na ginagawa yan, kita nyo, kinakaltas lang namin yung kalahati. Ayan, tapos ito nire-rivet namin. And then pag ganitong magkaharapan yung ating metal stud, wala nang cut yan mga boss. Diretso na yung ating metal stud, no? Ito lang, dito lang tayo nagkakat. Tapos itong groove na yan, syempre gugupitin nyo tapos ibebend nyo, papantayin nyo para hindi sumabit. Ang isa pang reminder ko sa inyo mga boss, pag gagawa kayo, pag alam ninyo na meron kayong ganito mga partition, drywall partition, gamit yung mga metal stud natin or any light materials, pag may kisame, huwag niyong kakalimutan. Aabangan nyo yan ng framing. Okay? Aabangan nyo ng framing yung kisame natin na pagkakabitan ng framing naman ng ating para sa partition. Nang sa ganun matibay. Kasi pag yan, walang abang na framing na bakal dun sa loob ng mga metal paring or any bakal na abang natin, mahina yan. Kasi sa board lang tayo mag-i-screw, wala siya masyadong tibay. So kinakailangan inaabangan nyo ng paring katulad nitong sa video na to, papakita ko. So yun mga boss, okay na yung ating drywall partition. So kita nyo, yung poste natin ay, di ba, tabunan na halos. So ito, gumamit tayo dito ng light materials, gaya nung video natin kanina, metal stud, and then FISM board. And then yung ating mga pinto na ginamit dito is PVC. So itong UPVC na to ay talagang mas matibay dun sa mga PVC na nakikita natin, yung mga ginagamit sa mga CR. Ito ay mas makapal, mas matibay. Yun nga lang, medyo mas mataas ang price niyan. And then yung loob, tingnan natin. Ito mga bossing, di ba? Yun yung ang ganda. Oh, yan yung ating finished product. Yun, pati dito sa kabila. Ayan, meron din tayo dito pinto. Medyo makalat lang mga boss dahil katatapos lang naming magawa. Mamaya na tayo maglilinis. Kaya meron din tayong pinto dito para sa ating storage room. Okay? So, yan na.